Hi, Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone, kahit ano man ang zodiac sign mo, pwede kang mag-resonate. Take note na, since general reading, maaari mag-resonate o hindi. Kaya i-take nyo lang yung nag-resonate, hayaan nyo na hindi nag-resonate kasi baka para yon sa iba. Ang titingnan natin ngayon is yung person mo. Ano bang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Kung may future plans ba siya or kung ano man ang paparating. Also, pag nag-resonate, i-comment nyo para alam ko. Okay, kamusta na kayo guys? Comment present para alam ko nanonood kayo. Excited na ako. Nakikita ko na yung cards nyo. Okay. So nga pala, kung kailangan nyo ng gabay, pwede naman kayong magpa-private reading sa akin. May bayad po yun. Kasi ikaw mismo i-reading ko. Mag-message lang kayo sa legit na Facebook page ko. Mas mabilis po sa WhatsApp kayo mag-message o di kaya sa Viber. Para dun sa mga nag-inquire about private reading. At yung namang nag-inquire about sa mga crystals na available for sale, tingnan nyo po sa legit na Instagram page ko. Nakalink po sa description box lahat. Marami at iba-iba yung crystals. Meron tayong for love, for money, for protection, for new beginning, wealth, prosperity, and abundance, at marami pang iba. Mamaya after the reading, I will tell you more about it. New moon po ngayon. So new moon is a time of new beginning. Most likely, nafe-feel nyo yon na parang mas nagiging kalmado kayo ngayon. Siguro ang iba hindi sasang-ayon sa akin. Pero this is a good time to release yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo at para magsimula ulit. To start a new manifestation. I'll use this one. Kumusta naman kayo guys? I hope okay naman kayo dyan. Happy birthday nga pala sa mga Pisces. It's Pisces season. Tsaka guys, gusto ko nga pala ulit magpa-thank you sa mga subscribers. Nasa 123,000 subscribers na tayo ngayon. Thank you so much. At kung bago kayo, please subscribe din po kasi malaking tulong po yan. Okay, so ito na guys. The world, oh my goodness. Matindi. Ending sa new beginnings. Alam mo, ang dami yung pinagdaanan dito sa connection na yan. Binabago to ngayon. So, ang nakita ko dito, meron kayong natutunan. At the same time, it's time to start something new. May nakita din akong mga pangarap nyo, pagbabago, at ang laki ng pangarap mo, hindi basta-basta to. So, parang sinasabi dito na pwede kang magsimula ulit. Kayo ng person mo, pwede kayong magsimula ulit. Ang next card is labyrinths and feelings. So, may paraan daw. Kasi, naguguluhan ka eh. Sa nakita ko dito, kita mo merong maze, di ba? Pero there is a way. Even when you feel lost, there's always a way through the labyrinth. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. Nagiging emotional ka kasi pakiramdam mo very overwhelming. Naguguluhan ka kung paano mo aayusin itong sitwasyon na to. Pero ang sabi naman dito, merong paraan. Siguro, tanggalin yung pag-aalala guys, tsaka yung negative thinking, tanggalin mo yon para maging clear yung isip mo, hindi ka ma-overwhelm ng emosyon mo at magawa mo kung anong kailangan mong gawin. So, tingnan na natin yung sa person mo. Ay, ito pa pala. Okay. Oh my gosh. Alam mo yung person mo, nahirapan siya sa sitwasyon nyo, may cross, oh. Parang sa kanya nakasalalay. Kung magkakaayos ba kayo o hindi. And sa nakita ko guys, umaasa siya. Umaasa siya na maaayos nyo yan. May gusto pa rin sa'yo tong taong to. Ang next card is the ring in reverse. Oh my goodness. Naka-reverse. So, ang nakita ko dito, merong hiwalayan or engagement na na-cancel. Ayan. Kasi, ayan oh, ring. Pero nakabaliktad. Pero, like I said, parang umaasa pa rin yung person mo na sana nga maayos nyo yan. Hindi pa naman huli ang lahat. And then,
Dami na nangyari dito. Okay. Tingnan natin from the tarot now. Okay. Overall energy, Five of Wands. Merong conflict. Magkaiba kayo ng gusto ng taong yan eh. Kaya nagkakagulo kayo. Posibleng maraming tao sa paligid niya ngayon. Marami siyang ka-deal na iba-ibang klase ng mga tao. Mukhang masaya siya sa ginagawa niya, sa totoo lang. Yung nga lang, along the way, meron talagang disagreement sa inyo, guys. Ang focus niya ngayon, Four of Swords. Kalmado naman siya, parang chill na chill lang siya eh. Kita mo ang sarap ng higa niya, oh. What crosses this person is Five of Pentacles. Sa totoo lang, kahit kalmado siya, ramdam niya yung pagkawala mo. Mukhang iniwanan mo tong taong to. Hindi nga lang siya nagpapaapekto or at least parang sinasabi niya sa sarili niya na hindi siya dapat magpapaapekto. Pero alam mo yung feeling na kahit tinatry mo na wag magpaapekto dyan, pero ramdam mo eh. Ramdam mo talaga. Actually siya to eh, ramdam niya yung pagkawala mo sa buhay niya. What lies below is Four of Pentacles. Oh my gosh, ayaw kanyang pakawalan, guys. Nakaakap siya sa coins niya, oh. Parang sinasabi niya dito, parte ka ng mga pinaghirapan niya sa buhay. Siguro talagang niligawan ka ng taong to or ginawa niya yung best talaga para makuha yung matamis na oo or yung pagmamahal mo. And kita mo merong sun. Sa nakikita ko, guys, parang gusto niya lang ipagpatuloy kung anong meron kayo kasi very thankful siya na andyan ka, parte ka ng buhay niya. May bagong simula din dito. What lies above, Nine of Swords. Kaya, sa nakita ko lang communication dito kasi mas pinipili niyang mag-isip, mag-overthink. Actually, chill na chill siya, di ba? Pero hindi niya maiwasan na isipin. Tapos, hanging kasi kayo eh. Kumbaga, hindi nagkaroon ng resolution, hindi na pag-usapan, walang final decision. Kaya hanggat walang final decision or walang finality, hindi yan maalis sa isip niya, hindi yan natatapos. Na-feel ko yung lungkot sa kanya. Actually, nakikita mo din naman sa kanya. Nakikita mo sa kanya yung lungkot na gusto kanyang kausapin, gusto niyang mag-reach out sa'yo. What lies behind is Ten of Swords. Okay, so sa nakita ko dito, parang napagod siya sa'yo. Kaya nagkaroon ng ending. And parang hinayaan ka na lang niya. Kung ano man yung nangyari sa past, ito yung reason kung bakit hindi kayo okay ngayon eh. May nakita siya sa'yo na siguro naging burden ka sa kanya. And nilet go niya yun lahat eh. May nagkaroon ng pagbabago sa kanya nung time na yun. And parang sinabi niya dito, sige, gawin mo kung anong gusto mo kasi ako meron akong ibang gagawin. Pero sa ngayon, hindi naman pala niya kaya kasi again, chill na chill siya pero sa loob-loob niya, ramdam niya yung pagkawala mo sa buhay niya. Sa near future, King of Pentacles. Wow. Alam mo guys, nakikita ko dito, mag-e-effort siya sa'yo. Kita mo yung mata niya, oh. Parang na-feel ko in love pa rin sa'yo. Pero, hindi siya nag-e-effort ngayon eh. Iniisip niya na ito yung magiging plano niya or ito yung gagawin niya. Which is magandang balita. Ibig sabihin, meron naman talagang plano sa'yo. Ayan, congrats. Alam ko kasi na maraming nagtatanong eh, may plano ba siya? Ano bang susunod or ano? So, sabi dito sa cards, oo, meron. Ayan. Pero, sa ngayon, kaya hindi umuusad yan ngayon kasi ito siya oh, overthinking, overanalyzing. Sa totoo lang, I feel like hinihintay niya na tanggapin mo siya ulit na ng buong buo. Kasi hangga't walang nangyayari dito, magsistay lang na ganito yung energy ng taong to. Parang nawawalan siya ng pag-asa. Pero may na-feel din ako sa kanya na kasalanan din naman niya kasi gusto niyang mag-chill. Kumbaga, gusto niya relax lang. Alam mo yun, parang inisip niya, ayoko nga problemahin yan. Parang ganon. Ibig sabihin, may pride. Yes, meron talaga.
Meron talagang pride. Ibig sabihin, may gusto siyang sistema or gusto niyang kontrolin. Ngayon, para kasing hindi niya nakokontrol, kaya ang magagawa na lang niya is isipin. Gets niyo yun, guys? Iniisip niya. Kasi hindi niya makontrol eh. Parang hindi na niya alam eh. And then, yung supportive energy is the chariot. Nakikita ko dito sa totoo lang, gusto kanyang komprontahin. Gusto niya ipaglaban yung feelings niya sa'yo. So, magandang balita yung guys. Ibig sabihin, hindi ka matiis ng taong to. Talagang nababother siya. Aligaga. Yan yung narinig kong term eh. Hindi siya mapakali. Okay. Ang tingin niya sa'yo, emperor ka. Parang galit ka eh. Or mataas yung pride mo. Or masyado kang dominante. Baka ikaw ay Aries. Or baka ikaw ay fire sign. Aries, Sagittarius. Pero sa totoo lang guys, kahit anong sign to. Pero ang nakikita niya sa'yo ngayon, galit ka, parang na-intimidate sa'yo eh. Kasi emperor mataas to eh. So kung ganito yung tingin niya sa'yo, ibig sabihin, may guilty feeling siya na parang feeling niya may dahilan ka para magalit. Alam niya na meron siyang pagkakamali, pero mas pinipili niyang mag-chill lang muna. Parang deadma lang siya. Deadma. Walang pake, parang ganun. Pero yun nga yung nakakaloka kasi wala siyang pake pero sa loob-loob niya masakit. Nawalan siya eh. Ito yung card niya oh. Ayan, yan lang yung nasasaktan na masyadong relax. So, mutual energy is 7 of Cups. Nalilito, emosyonal, isip ng isip. May mga pangarap siya, sa totoo lang. May mga pangarap siya sa inyo. Outcome is Page of Cups, opportunity na pwedeng mawala. So, posible binigyan mo siya ng sign para bumalik or kumonek ulit sa'yo. Pero, sabi ko nga, wala siyang pake. Ayan, so decision naman niya yun kung wala siyang pake. Kasi may na-feel ako dito eh. Actually, may feeling din naman siya na excited siya. Pero guys, nakikita ko sa totoo lang, yung excitement, maaalis lang din yan. Kasi, pinangungunahan siya nito eh. Yung overthinking. Ayan, kasi nga, ganito yung tingin niya sa'yo. Masyado kang mataas or baka dominante ka or baka tingin niya sa'yo, galit ka at guilty siya kasi nga aminado siya na kasalanan niya or may nagawa siyang mali. Ayan. So, yun na yun ha. Very straight to the point. Comment yung mga nag-resonate. Ngayon, tingnan natin, magka-clarify tayo. Bakit? Bakit ang daming tao sa paligid ni person? 3 of Pentacles, Knight of Pentacles, 9 of Pentacles. Puro pera. Posible mga kakolab niya yan sa business or sa kung ano man ang trabaho nitong taong to. Ace of Wands. 8 of Cups. Pinupursue niya kasi yung sariling passion niya. And kagustuhan niya yan. Tumalikod siya oh. Ayan, kita nyo yan. Desisyon niya yan na talikuran yung... Sa totoo lang guys, nag-invest naman siya sa'yo eh, ng emosyon. Meron siyang in-invest sa'yo. Kaya nga siguro kayo ngayon hindi okay kasi alam mo na nag-invest siya sa'yo, parang hinihintay mo eh na, ano na ngayon yung update? Eh walang update kasi nakatalikod pala. Ginagawa niya yung gusto niya. And sa totoo lang, hindi naman perfect yung buhay niya. Sabi ko nga, ang daming tao, merong conflict. Nakita ko nasi-stress yung person nyo, guys. And then, yung tungkol sa kaperahan niya, ito, puro pera, pera lahat iniisip. Parang gusto niya tuloy-tuloy yung daloy ng pera. Very independent person, maparaan. Baka may kadikang earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign na, ang nakikita ko dito, posible meron siyang pinag-aaralan. Posible meron siyang partner, business partner, or kung ano man yan. Ayan, kasi yung pera, parang nagsisharing. Siguro breadwinner to, kailangan niyang mag-adjust. Kasi, meron siyang, alam mo yun, ang nakita ko kasi nagtutulungan sa kaperahan.
Mabagal ang movement nitong taong 'to. Baka sobra kang maiinip kung hihintayin mo 'to. Kasi ito siya, oh, very independent. Parang feeling niya single siya. Ayan. Ayan, parang single. So, paano siya makakapag-asawa, 'di ba? Kasi yung sa nakita ko yung ginagawa niya is puro pera na lang, eh. Gano'n kasi yun, siyempre kung gusto mo ng love sa buhay mo, kailangan i-manifest mo, mag-effort ka din. Ayan. Roles can be reversed. Posible kasing baliktad yung kwento. Ikaw yun, and alam mo na yung sinasabi ko. Pero yung sa iba naman, sakto to para sa inyo. Okay? So, ito yung nakikita ko sa person nyo na priority yung pera. So, tingnan pa natin, guys. Um, Anong gusto niyang sabihin? The Moon, King of Wands, Queen of Swords, Nine of Cups. Okay. Parang gusto niya sabihin na andyan lang siya, masaya siya na andyan ka kahit hindi kayong magkasama. Alam mo, may nakita ko dito na parang naayos na niya yung sarili niya, pero hindi pa perfect. On the process pa rin. Pero ang ganda na ng aura niya eh. Ito na, oh, Nine of Cups. Maganda na. Okay? So, sana nga, ma-perfect na niya. Alam mo guys, wag mo na antayin to kasi ang nafe-feel ko dito, hindi sa dinidiscourage kita ha. Parang selfish kasi yung nakikita ko sa person mo eh, na inaayos niya yung sarili niya. Lagi lang niya inaayos yung sarili niya. Wala naman ako nakikita so far na binigay sa'yo. Pero tingnan natin, malay mo. Malay mo may lumabas mamaya. Okay, so itong cards na to, ang nakita ko naman dito kanya iniisip. So attracted pa rin siya sa'yo. At the same time, may nagawa kang mali dito sa taong to, kaya may konting galit. Merong pride. Ayan, may nagawa ka din sa kanya. And, the Moon, emotional to eh. Connected siya ngayon sa lalim ng emosyon niya. 18 on the clock. Oh my gosh! Ayan, may angel numbers. So, ayan. Tapos may 515. 516 na ngayon. Napaka-emotional niya ngayon. Parang na-feel ko dito yung iba guys, iniiyakan pa to. Pero more on, ang nakita ko kasi is attraction eh. Parang nanginginayan siya kasi sobra siyang attracted sa'yo. Parang ang nafe-feel ko, gusto niya andyan ka lang habang inaayos niya yung sarili niya. So, ibig sabihin nasa waiting list ka ng taong to. Mukhang hindi ka niya priority sa ngayon. Sinasabi ko lang yung totoo. Di ba sabi ko kanina 18? Tingnan mo to, 18 din oh. Ayan oh, kita mo yan. Ayan. Okay. So, may sumisilip na card. Tingnan natin kung ano to. Oh my goodness. The Death card. Hindi madali sa kanya lahat. Napabuntong hininga eh. So, it symbolizes transformation. Sa totoo lang, hindi naman din niya kinakaya. Di ba sabi ko kanina na mukhang wala siyang gagawin. Pero sa totoo lang, alam din naman niya eh. Kaya siya sobrang nada-down. Oh, so at least 'di ba alam niya. Kahit na yung lumabas dito is selfish. Nagpapakasaya siya eh. Kita mo yung Nine of Cups na card? Ito, ang ganda-ganda niya oh. Ayan, or gwapo, ang gwapo-gwapo niya. Ayan. 'Di ba? Sitting pretty lang siya. So kaya siya, alam mo yung mix yung feelings niya dito eh. Kasi ang saya-saya niya, at the same time, sobrang bagsak. Kasi nga, may nawala sa kanya, which is, ikaw yon or yung connection nyo yon nawala. Parang, gusto niya andyan ka lang. Alam din naman niya na may mali. Pero, sa ngayon, yan lang yung magagawa niya. Pero tingnan natin na, malay mo. Tingnan natin. Oh, guys. Ngayon gusto mag-sorry, pero parang nahihiya. Tingnan natin.
Eight of Pentacles. Oh my gosh. So sabi dito, naghihintay siya ng tamang panahon, pero nahihiya talaga guys eh. Ang ganda ng cards na nabunot ko ngayon. It means dito na parang somehow nagkaroon din siya ng healing. Na parang tinatry din niya sa sarili niya na kailangan ayusin ko na to. Lumabas din dito guys na gusto naman pala niya talaga na mag-workout ito. Dito kasi si Temperance eh. This is patience. Also kasi kita mo puro pentacles. So, parang juggling siya dito. Binabalanse niya eh. Merong trabaho, tapos iniisip pa niya yung love. Pero, more on trabaho and sarili. Hindi falling in love sa'yo, but loving himself or herself. Okay. Sana all, no? Sana all self-love. Kasi self-love yung ginagawa niya eh. Ayan, kaya wag masyado umasa dito sa taong to. So ngayon, tingnan natin guys. May sumisilip na card. Oh my gosh! Guys! Alam mo, nag-glowing siya bigla. Merong offer sa'yo. Ayan. Sa totoo lang, lumabas ngayon dito na gusto niyang panindigan yung connection nyo. Parang gusto kanyang i-charm. Gusto kanya i-win back. Nakita ko dito, nag-a-adjust siya. Merong pusa, oh. Yung pusa kasi flexible yan, eh. Ang symbol kasi ng pusa, nag-a-adjust yan. Kumbaga, pag may mali sa sarili niya, tinatransform niya. Siguro guys, kaya kayo nahirapan sa taong to kasi napakabagal ng process niya. 'Di ba? Alam mo 'yon, parang kailangan niya ng sobrang daming time para mahalin ang sarili niya. Pag feel niya na okay na ako, minahal ko na yung sarili ko, saka pa lang lalabas ito ngayon. Yung parang mag-o-offer sa'yo, mag-a-adjust sa'yo. Not actually mag-a-adjust sa'yo, but i-a-adjust yung sarili niya para i-match ka niya. Ayan. Okay. Oh my gosh! Romance! Guys, nahihiya na siya. Yan yung next na card na lumabas dito. Ayan, oh, Ace of Pentacles. Offer sa'yo, new beginning, pero may tower, oh, parang hindi madali sa kanya. Siguro nervyoso yung person nyo. Alam mo yung parang gusto niya, pero sobra yung kaba niya. Parang bata, ma-in love. Alam mo yon. Ayan. Ano yung emosyon niya kasi intense eh. Sobrang intense ng emosyon niya. And feeling ko ikaw, kalmado yung emosyon mo. Kasi very openly mo naman pinapakita yung emosyon mo. Samantala ito siya, pag pinakita niya yung emosyon niya, sobra siyang natitense. Nervyoso siguro to guys. Oh my gosh, kita mo yan oh. Alam mo, sa totoo lang nervyoso nga, pinoproblema niya talaga na parang inisip niya, paano ko to sasabihin? Oh my gosh! In love sa'yo, the Empress. Justice. Oh my God. So, grabe, napaka-intense ng turn of events. Andito yung Justice. Alam mo kung ano yung nawala sa kanya na lakas ng loob? Nakita ko ngayon bumabalik. Ito, sunod-sunod yung cards niya na maganda. Ayan. So, ibig sabihin, merong chance. Knight of Swords and the Ten of Pentacles. Biglaan tong chance na to ah. Page of Wands, Two of Cups. Parang nahihiya sa'yo talaga. Nalulungkot din, oh. Five of Cups. At the same time, takot siyang husgahan. Yun lang, guys. Ayaw niyang husgahan. Merong Four of Cups, Nine of Wands. Ang nangyayari dito, pag hinusgahan mo siya, ibablock ka niya. Ayan. Ibablock ka ng taong to. So, may condition yung pagbabalik niya. Ayun. Oh my gosh. Lovers. Guys, pinili ka niya. Nakakaloka. Ayan oh, Lovers, Ace of Cups, bagong simula. Malaking desisyon to. 'Di ba sabi ko sa'yo, napaka-intense ng emosyon. Baka may kadir kang Gemini or ma-Gemini sa chart. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio.
Nakakaloka siya. Sobrang attracted sa'yo 'to. Parang gusto kang halikan, ayan. So, ang ganda ng lumabas na cards. Kanina parang hindi maganda, 'di ba? Ngayon biglang nakakaloka. May process yung person mo eh. Ang tagal niya i-process. Sa totoo lang, napakatagal. Pinathrill pa tayo. Oh, pero mag-ingat ka. Pabago-bago ng isip yan. Ito ngayon, oh. Ayan, nagtatago sa'yo. 26:26 on the clock. The reason kung bakit nagtatago, kasi sarili niya inuuna niya. Kita mo yan, oh, infinity symbol. Hindi lang ikaw ang naalala niya. Trabaho pa, pera pa. So, yung 26:26 kanina na nakita ko, 26 is number 8, which is ito yun, di ba, number 8. Malakas siya mag-manifest. Kaya, parang nakita ko dito, idadrop ka niya para dun sa manifestation niya, para sa sarili niya, sa pera niya, sa career. At sa iba pang responsibilidad. Kasi pag sinabing juggling, ibig sabihin marami sabay-sabay. Napaka-busy ng taong to. So, parang nakita ko ilalaglag ka niya, magiging busy siya. Ulit. Okay. Curious siya sa'yo. Ayan. Page of Swords and the Four of Wands. 10 of Wands. Uubusin ba natin yung cards? Okay, the Universe and the Magician. Bagong-bago yung energy na dito. Nakikita ko handa na siya. Ayan. Kaso lang guys, nakakaloka yung person mo ha. Pabago-bago. Sarili niya iniisip o hermit. Alam mo, sa totoo lang nakita ko dito, matalino tong taong to kasi pinag-aaralan din niya eh. Hindi basta-basta to. Ayan, hindi siya basta-basta. Pinag-aaralan niya yung sitwasyon nyo. Ibig sabihin, talagang nagkikare sa'yo. Ito speaking of care, Queen of Pentacles, the Hanged Woman. Kasi nga, sarili niya yung inuna niya. Ngayon nag-iisip siya, tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung pagsasakripisyo ko sa relasyon natin? Sinakripisyo ko yan para sa sarili ko. Ayan. Matalino naman pala tong taong to eh. Ngayon gusto niyang pumunta sa'yo, pero ang tanong, ikaw tatanggapin mo ba siya? Ayan, nakakaloka. May pagka-weird yung person mo, no? Kita mo yung unicorn. Ayan, sabay-sabay. So, gusto nga niya. Ang nakita ko ngayon dito, nag-a-adjust na sa'yo. Which is kanina lumabas din yan, di ba? Yung may pusa. So, pabalik-balik siya eh. Kumbaga, babalikan ka niya, sa atras siya, mabibisi. Ngayon, parang nakokonsensya siya. Ngayon, ito, bumalik na naman. Pero, nag-a-adjust. Baka may kadikang Sagittarius or fire sign. Aries yung Sagittarius. May nafe-feel din akong Aquarius. Although kahit naman anong sign pwede dito. Okay. King of Swords, Six of Pentacles, Two of Swords. Very wise kasi iniisip niya dapat may boundaries kayo. Ang lumabas dito ngayon is air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Sinasabi niya dito, oo, andito ako para sa'yo, pero hindi pwedeng bigay ko ng buo yung sarili ko kasi paano ako magtatrabaho? Paano ako magfo-focus sa mga responsibilidad ko kung puro love, love, love? Nakita ko din sa kanya, natatakot siya. Parang ngayon, this time, nakita ko takot na siya na pag binigyan niya ng distance, baka mawala ka sa kanya. Ito siya, Ayan, parang niisip niya na magsiset siya ng boundaries sa inyo, hanggang dito ka lang, tapos andun na yung kaba na, wait, sandali, baka mamaya iwanan mo ako kasi busy ako. May na-feel ako dito na pagsiselos. Baka inobserbahan din niya kung may iba ka bang person, may iba kang ka-deal. Okay. The Sun, Ace of Swords. Oh my gosh, guys! So ngayon nakikita ko dito bagong simula and sobrang grateful niya sa'yo. Parang sinasabi niya dito, ang swerte-swerte ko kahit hindi perfect lahat ng mga nangyari sa akin. Maswerte ako, andyan ka, parte ka ng buhay ko. Wait lang, may tumatawag. Okay guys, sorry.
May tumawag sa akin, importante. Okay, pero don't worry, I'm back. Ganda-ganda na ng reading eh, no? Tapos biglang naputol. Okay. So ito na. Ito na siya, oh. Bagong simula. Alam mo, nakita ko dito, this person is a leader na kumbaga, siya yung magti-take initiative. Wait lang. Magti-take initiative siya, kumonek ulit sa'yo. Pero, syempre, pagdadaanan muna yung napakahabang process kanina na sinabi ko, di ba? Bago dumating sa point na to. Kumbaga, matinding realization ang kailangan maranasan ng taong to bago pa mangyari itong mga cards na to na parang siya na ngayon yung nagkukusa or alam mo yon, siya galing sa kanya mismo yung idea na ipagpatuloy or bigyan ng chance kung anong meron kayo, magkaroon ng bagong simula. So the sun, this is about new beginning. And then lumabas din dito yung the strength card. Baka may kadi kayong Leo. Ayan, although kahit naman anong sign, binanggit ko lang dito yung Leo. Okay? So any sign. Again, merong sun. So, positivity, kahit hindi perfect ang lahat. Nahihirapan siya, guys. Pero, ngayon, this time, nag-iba na. 'Di ba? More, na siya, optimistic na siya. Kanina kasi, down na down, no? Ngayon, optimistic yung lumabas dito. Kumbaga, andun yung excitement. Pero at the same time, tahimik pa rin eh. Parang, pinipili niya na mag-focus. Kasi, di ba nga, marami din siyang responsibility. Pero ayaw niyang mawala ka. Itong person na to, ayaw nitong mawala ka. Okay. The Fool. Queen of Cups. Oh my gosh. So, nakita ko dito, guys, parang gusto lang niya na masaya kayong dalawa, nag-enjoy. Parang feeling niya, hindi din niya alam kung anong susunod. Wow, I love it. Merong dog. Parang minsan, nire-remind niya yung sarili niya na, uy, wag masyadong mag-enjoy dyan, mamaya masaktan ka. So, ayaw din niyang masaktan or ayaw ulit niyang masaktan. So, ibig sabihin, may fear na baka iwanan mo siya, baka saktan mo siya, or baka i-judge mo siya. May na-feel kasi ako sa person mo na parang takot siya sa rejection. Okay. Comment yung resonate dyan. Comment kayo, guys. Two of Wands and the Wheel of Fortune. Oh my goodness. Napakalaking plano. Expansion and growth. Meron siyang hinihintay na blessing. Alam mo, hindi basta-basta yung pangarap nitong taong to. As in. So, in a way, masasabi ko naman na maswerte ka sa kanya kasi ang laki ng pangarap niya. The Devil and the Star. Oh my gosh. Bakit? Alam mo, ang nakikita ko dito is workaholic. Para sa pangarap. Baka may kadikang Capricorn or Aquarius. Workaholic yarn. Ayan o. For me, okay naman yung workaholic. Kasi, at least, di ba, nagtatry. Inisip niya kasi yung future, yung happiness niya, happiness mo, happiness ng lahat. Nagpe-pray din siya. Okay, tingnan pa natin, guys. Oh, sabi ko na eh. Oh, happiness. Yung iba, guys, may anak na. Ayan, oh, may mga bata. Happiness ng lahat. May family din siya. May kaibigan din siya. Baka may anak to sa iba. Baka rin yung iba, may anak kayo nitong taong to. Comment nyo dyan kung alin kayo dun. Baka gusto niyang magkaanak kayo. Medyo magaan. Itong mga cards na to. No, ang gaan. Oh, moving towards Calmer Water, Six of Swords. Inisip niya, ayoko na ng away. Ayoko na talaga. Parang ganun. Process kasi to eh. So, hindi mo siya masisi kung dumuan sa time na talagang chill na chill siya. Wala siyang pakialam. So, may sariling process si person mo. Oh my gosh, guys. King of Cups, the Hierophant. Sobra kang mahal.
Alam mo, nakita ko dito, husband material na. Parang nag-evolve siya. Grabe. Nakakaloka. Grabe! Ayan, may magko-comment na naman dyan ha. Ang OA mo, madam. Ayan, may nag-comment kasi sa akin itong nakaraan na ang galing mo mag-tarot reading, kaya lang sobrang OA mo talaga. Huwag niyo akong awayin, guys. Okay. Sinasabi ko lang naman. Pero, more naman sa inyo ay talagang nakaka-appreciate ng ginagawa ko. So, tuloy na natin. Seven of Pentacles, Eight of Swords. So, ngayon nag-iisip-isip siya dito Ano bang gagawin ko? May mga sarili din siyang sistema, guys. So, parang kailangan din niya ng space. Three of Wands. Ito, nag-aalala. Alam mo, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, iniisip ka niya. Parang iniisip niya, paano ka na kaya pag nabisi na ako? Paano ka pag wala ako? Parang ganun yung nakikita ko dito. Very caring naman pala Ang nakita ko ditong nangyari is parang binago mo tong taong to. Kasi, may iba din siyang iniisip May nakita kong family. So, isa yun sa priority niya. Pag nabisi siya sa family niya, paano ka na ngayon? Ganun yung iniisip niya dito. At least nagki-care, 'di ba? Kaysa naman walang care. Pero posible din to kasi, guys, na ilaglag ka niya. May nakita din akong magbe-break kasi pa-prioritize niya yung family niya. Kasi ito, Three of Wands. Hindi na balance ito Ayan. So, merong isa-sacrifice yung relationship para sa ibang tao. Posible din na para naman sa family niya yun. Okay. Alam mo, sa totoo lang, nahirapan din naman siya. Yung sitwasyon nyo na kailangan nyo ng separation para makapag-focus siya sa ibang tao. Hindi rin pala madali sa kanya. Five of Swords. Parang, I feel like tinitiis niya. Sa totoo lang. Para lang talaga maalagaan yung connection nyo. So, the High Priestess, Judgment, Seven of Wands. Oh my gosh. Alam mo, nakita ko dito, Pisces. Happy birthday, Pisces. Ayan, Pisces season kasi ngayon Kaya kung Pisces kayo, comment kayo. Comment kayo dyan kung kailan ang birthday nyo. Ayan, at happy birthday sa inyo mga Pisces. Okay, so ito na siya ngayon. Ang lumabas dito, guys. Tahimik siya kasi ang dami niyang mga pinag-aaralan, pinaghahandaan. Parang nakita ko dito, nagpa-pile up yung responsibilidad niya. Kaya minsan, nagtataka ka kung bakit tahimik siya, bakit hindi siya nagpaparamdam. Parang sinasabi niya dito, sana wag mo kong iwanan kasi may iba kong gustong gawin or kailangan gawin. May iba kong priority. Ayan. So, that's the ending of our reading. At naubos natin yung buong 72 cards ng tarot. Palakpak naman dyan. Ayan, palakpak. Ayan, bongga. Nakakatuwa, ang saya-saya ng reading natin ngayon. Okay. Also, ang ganda ng tarot cards natin. So, alam ko maraming nag-resonate. Comment kayo. Yung iba kasi dyan hindi nagko-comment. Magparamdam naman kayo. Kung nag-resonate sa inyo, sabihin nyo. Para alam ko naman. Okay. So, anong gustong sabihin ng person mo sa'yo? I can't stop thinking about you. Girl, ang haba ng hair mo! I don't react when people mention you. Grabe! I know that I crossed the line with you. Ayun na nga. Kaya, tinry niyang mag-adjust talaga. As in. Kasi ayaw niyang mawala ka. Kasi nagigilty siya Ayan. Which is, hindi mo naman hiniling yun sa kanya. Pero, parang ganun lang yung pakiramdam niya na baka mamaya iwanan mo siya. Ayan. I know that I crossed the line with you. Oh my gosh, I lost myself for a little while. So guys, talagang gustong bumalik ng taong to. Nakakaloka, ang haba ng hair mo, girl!
Speak to me through music. Oh, parang siguro pag may naririnig siyang kanta, ikaw agad yung iniisip. Oh my gosh, I want you. Sobrang attracted sa'yo. Grabe! Grabe ito! Grabe ito! I will wait for a sign from you. O, di ba? So, ikaw yung inaabangan niya talaga. Oh my gosh. Okay. Ano pa? Ito sumisilip tong isang to. Tanggalin natin. The timing just wasn't right for us. Oh my gosh. Parang sinasabi niya dito, wala akong intention saktan ka. Kasi iniisip mo ata na sinadya niya. Pero siya naman, ang sa isip naman niya, wrong timing or baka, yun na nga, hindi tama yung timing. Oh my gosh. I regret lying to you. Sometimes I stay awake thinking about you. Ayan, nakukonsensya to. Isip ng isip. May regret. Nekekele, 11:11. Ayan, nag-restart kasi ako ng recording kasi nga naputol kanina. May tumawag sa akin, importante. Kaya lumabas tuloy yung 11:11. It symbolizes posibleng soulmate connection or twin flame or balance, stability, solid connections, wedding, marriage. Okay, commitment, yun. I left you before you could leave me. Oh my goodness. Again, nafe-feel ko takot siyang i-reject mo. Takot na takot siya. Oh my gosh, guys! Bakit ganito? I love you. We need to let each other go. Kakaloka. Mahal ka niya, pero at the same time, iniisip niya na ang laki ng problema niya. Alam mo yun, kasi nga talagang pinoproblema niya eh. Pero mahal ka niya talaga, undeniably so. Guys, I bury myself in work to forget you. Nagpapaka-busy na lang siya. Okay, so, di natin uubusin yung cards kasi mauubos na yung buong araw kung tatapusin natin yung buong reading. Pero kung gusto nyo ng extended, i-comment nyo. Kasi pag may time ako, gagawa ako ng extended reading dito sa main reading na to. Ngayon, kukuha ko kayo ng love advice. Love advice para sa ating mga viewers. Okay, love advice. Para sa'yo to, ha? Tama na muna si person. Kasi iniisip mo, kanina pa ako, ba't ako na lang lagi? Charot. Okay, love advice. At isa pang bonus na mensahe. Sandali. Ito. Bonus mensahe. Haba-haba na eh. May pa-bonus pa. Haba na nga eh. Okay. Advice, calmness. Wow. The inner divine is the witness of all, remaining still and quiet even during intense turbulence. So take a deep breath and then say, quiet my mind, dear Lord, may your peaceful calm take over. So, grabe guys. Ang intense na pero kailangan pa rin kumalma. Parang ito yung person mo eh, 'di ba? Chill na chill lang kahit na sa paligid napaka-intense ng mga pangyayari. So magdi-deep breathing tayo. Buksan ko lang 'tong isang card, ha? Sandali. Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Lumalawak yung intuition mo, lalo na kasi ginawa natin tong reading na to. Ngayon, naintindihan mo ano ba tong sitwasyon, ano bang feelings ng person mo, ba't siya nagkakaganyan, may plano ba siya, ano bang paparating, anong susunod. And ito na ngayon, nagkakaroon ka ng clarity at this is also a good time to consider yung mga ibang tao na affected dito sa connection na to. And syempre, to always be grateful, be positive sa tingin nyo sa sitwasyon na yan. Kasi kahit hindi perfect ang lahat, pero this connection is a blessing. This is a good thing. Itong nasa reading natin na love connection. Ayan. So, ipag-pray mo yan, ipagpasalamat mo yan. And yung iba kasi, fear kasi 444 on the clock. Ayan, may angel numbers na naman. So, yun na nga, merong fear kasi, kaya nga kayo nanonood ng reading, di ba?
dahil may fear kayo para ma-overcome nyo yun or magkaroon kayo ng clarity. Kasi fear is also a blockage na kaya ka hindi makapag-isip ng clear kasi nga andun yung fear pinangungunahan ka. So pag tinanggal mo yung fear na yon, mas makakapag-think ka ng maayos. So gawin natin yung deep breathing. Inhale positivity, exhale all the negativity. Inhale through the nose, exhale through the mouth. 3 beses. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Okay, tapos na ako. Tapos na ba kayo? Anong feeling nyo after mag-deep breathing? Ako, I feel good. I feel so good. Kayo ba? Comment nyo nga. Ayan. Okay, guys. So, that's what I have for you sa ating love message for today. Thank you so much for watching. And i-like nyo na tong video na to. Ayan, ngayon na. Like na. Pag nag-resonate, comment nyo now na. Ayan. Thank you, thank you, thank you. And kung bago kayo, please subscribe. Thank you nga pala sa 123,000 subscribers. This is a milestone for me, guys. Thank you so much po sa inyo. And I'll see you sa next reading ko. And, oo nga pala, kung kailangan nyo ng gabay, pwede naman kayo magpa-private reading sa akin, pero may bayad na pag ganun. Kasi, syempre, ikaw mismo yung i-reading ko. So, message nyo ako sa Facebook page ko. Legit na Facebook page ko. Nakalink dito sa ilalim ng video na to. And, pwede nyo rin ako i-chat sa Viber or sa WhatsApp. Nakalagay din dito yung contact details ko. Para mas mabilis, doon na lang kayo sa Viber or sa WhatsApp. And, pwede din naman sa Instagram ko. And sa mga nagtatanong about the crystals, kasi nakikita niyong ginagamit ko at gusto niyong magkaroon din kayo, meron po tayong crystal bracelets. Kasi pag bracelet, pwede mo isuot para dala-dala mo yung energy ng crystal na yon. Tutulong sa'yo sa pag-attract mo ng love, sa pag-attract mo ng money, new beginning, creativity, motivation, prosperity, wealth, abundance, at marami pang iba. Lahat po ng mga crystals ay blessed with specific intentions para sa'yo. And meron niyang mga mantra na nakalagay dyan, nakarga na yan dyan, safe gamitin, and for good intentions only. So, message lang kayo sa aking Instagram. Nga pala guys, beware of the fake accounts kasi may mga fake accounts sa Instagram gamit yung pangalan ko. Para sure kayo na account ko talaga yon. Kasi baka malito kayo So, tingnan nyo sa ilalim ng video na to, andyan yung link ko. Diyan na lang kayo mag-click or i-copy-paste nyo yan. Para sure na sure kayo na ako yon. Kasi madalas yung fake account magme-message sa inyo, tapos mag-o-offer sa inyo ng reading, tapos manghihingi ng pera. So, hindi ako yon pag ganun. Kahit saan naman guys, may scammer online, kaya mag-ingat kayo sa mga online transactions nyo. That's all for today. Thank you so much. Earth Angels, have a good day. God bless. Stay safe, and I'll see you again soon. Thank you, thank you. Bye! Good night! Thank you, guys! Bye! Thank you, thank you!